Nagmistulang tanglaw ang nililikhang liwanag ng napakaraming alitaptap na animoy ginagabayan siya sa paglalayag sa madilim na ilog patungong karagatan. Hindi na lang pinansin ni Pedro ang mga insekto na umaandap sa buong paligid ng bangka at nagpatuloy lamang sa pagsagwan. Naghahalo ang lamig at init ng hangin na sumasamyo sa kanyang balat habang binabagtas ang madilim at malawak na ilog. Ilang sandali pa'y narating na niya ang hangganan at tanaw na niya ang madilim na karagatan. Nagpasalamat ang binata sa mga alitaptap na walang tigil na ginagabayan siya na bigyan ng liwanag. Sa kanyang paglalayag ay nakarinig siya ng mga malalakas na pagaspas ng hangin na may kasamang pag-angil na nagmumula sa kalangitan. Sinipat niya ang bahaging itaas at nagilala siya sa mga nakikita. Napakaraming halimaw ang lumilipad sa himpapawid na tila nagpapahiwatig ng isang maligim na sigalot. Patungo ang mga lumilipad na nilalang sa kanyang pinanggalingan. Ngunit nagulat na lamang siya nang salakayin siya ng mga ito. Tila kasing bilis ng hangin ang bawat atake ng ibang halimaw sa binatang sugo. Habang lula ng bangka, nais siyang digitin ng mga ito gamit ang matatalas na kuko sa paa. Subalit madali naman itong naiiwasan ni Pedro. Tanging pag-iwas lamang ang kanyang nagagawa dahil wala siyang anumang armas. Hanggang sa isang mabagsik na halimaw na may malalapad na pakpak ang dumapo sa unahan ng kanyang bangka na labis niyang ikinabahala. Dumating sa punto na naglakad ang halimaw papalapit sa kanya para tapusin ang kanyang buhay. Sa ganoong senaryo ay kinausap niya ang mutya sa kanyang isipan para bigyan siya ng pambihirang lakas na pisikal. Pakiwari niya'y natutulog ang tangangan niyang mutya ng bulalakaw sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos siyang bigkasin ng pangalan ni mutya sa kanyang isipan, ay hindi masukat na pulang enerhiya ang biglang nagpakawala sa kanyang katauhan na nagdulot ng isang matinding kapangyarihan. Sa lakas ng aura na lumabas sa kanyang katawan, ay tumilapon ang halimaw, kasabay ng nilamon ng tubig. Ngunit agad namang umahon sa ilalim ng karagatan ang halimaw at lumipad malapit lamang sa kanyang harapan. Akmang susunggaban na sana siya ng halimaw, ay bigla itong napahinto na parang isang rebultong nakalutang sa ere. Isang kakaibang himig ng musika kasi ang umalingaw sa buong paligid ng karagatan. Hanggang sa pagsitalunan mula sa sapin ng dagat, ang napakaraming kababaihan na may makukulay na buntot at puno ng kaliskis. At sila ang nilalang na halimaw ng karagatan, ang mga Magindara. Hinablot ng mga sirena ang nakalutang sa ere na halimaw at hinila sa ilalim ng karagatan na labis ikinagulat ni Pedro. Sa muling paglitaw ng katawan ng halimaw sa tubig, ay halos kutay-kutay ang katawan nito at naputol din ang ulo. Hindi alam ng binatang sugo kung nasa panig niya ang mga sirenang may matatalas na ngipin at kuko. Ang labis niyang ipinagtaka kung bakit hindi siya sinasalakay ng mga Magindara. Nagpaikot-ikot lamang ang mga ito sa kanyang bangka na parang pinoprotektahan siya. Ang mga Magindara na naninirahan sa pinakailalim at pusod ng karagatan ay umahon lahat sa ibabaw ng tubig. Mabilis silang lumangoy at tumalon ng mataas gamit ang makukulay nilang buntot upang atakihin ang mga lumilipad na halimaw sa impapawid at hinihila sa ilalim ng tubig upang doon patayin. Nagmistulang kulay dugo ang tubig dagat dahil sa mga halimaw na pinaslang ng mga sirena. Hanggang sa lumapit sa kanya ang isang dambuhalang sirena na may maamong mukha. Maraming itim na perlas ang nakasabit sa leeg ng mayuming sirena. Ngunit dilaw at matutulis ang kanyang ngipin na parang maliliit na karayom. Binata, huwag kang matakot sa amin. Alyansa mo kami na lupigin ang kampo ng kadiliman.
Kaibigan ko si Binibining Luwalhati at ako ang prinsesa ng karagatan. Kami na ang bahala sa mga halimaw. Nagsimula na bumukas ang lagusan ng kampon ni Satanas at maghahasik sila ngayon ng lagim. Ipagpatuloy mo lang ang paglalayag dahil malayo pa ang lalakbayin mo para marating ang sagradong isla. Mahabang litanya ng nabuhalang sirena na nagpakilala sa pangalang Prinsesa Mariela. Maraming salamat sa tulong nyo, Prinsesa Mariela. Pangako, Prinsesa, sa aking pagbabalik ay ibabalik ko ang liwanag sa mundong ito. Ang mundo ng kapatagan at karagatan. Magtutulungan tayo ni Luwalhati na puksain ang kampon ng kadiliman at malagyan ng selyo ang kanilang lagusan. Ani ni Pedro sa dambuhalang sirena. Salamat, magiting na binata. Sige na, umalis ka na at maglagyag patungo sa sagradong isla. Kami na ang bahala sa mga lumilipad na halimaw. Di hamak na mas malakas kami sa kanila kapag hinila namin sila sa ilalim ng tubig. Tugon naman ng prinsesa. Matapos ang maikli nilang pag-uusap at pakumpirma ng binatang sugo, nakakampi niya ang mga magindara. Ay mabilis siyang nagsagwan. Gayunpaman, marami pa ring mga lumilipad na nilalang ang gusto siyang salakayin at dagitin. Subalit nabigo ang mga halimaw dahil matibay ang kanyang depensa. Bawat halimaw na lumalapit sa kanya ay walang habas na inaatake ng mga sirena at tinihila sa ilalim ng tubig. Ang himpapawid at malawak na karagatan ang tagapamagitan sa nagaganap na digmaan sa dalawang magkaibigang pangkat. Isang madugong labanan sa pagitan ng mga taong paniki at taong isda. Halos lumipad na sa bilis ang bangka ni Pedro sa tindi ng kanyang pagsagwan. Bawat pilantik ng kanyang mga kamay ay umuusad ng malayo ang kanyang paglalayag. Bagamat wala pa rin siyang kasiguruhan na matatalo ng mga sirena ang hindi mabilang na mga halimaw sa himpapawid. Wala din siyang kalam-alam na hindi lang mga taong paniki ang nagsisimulang kumilos dahil karamihan sa mga primera klaseng halimaw ay lumabas na rin sa lagusan at nagsisimula ng maghasik ng lagim at kasalukuyang nakikipaglaban sa mga mandirigmang tagabantay sa portal ng Karimlan. Samantala, inilunsad ni Luwalhati sa mga kanayong kababaihan na maghanda sa magaganap na digmaan. Nakita sa pangitain ni Tandang Maya na nagsisimula ng kumilos ang kampon ni Satanas. Bawat individual sa kanilang sinasakupan ay may hawak na mga sandata upang labanan ang mga halimaw. Hinati ang kababaihan sa ilang pangkat para protektahan ang tarangkahan ng kanilang nayon. Nagmamadaling kinuha ni Luwalhati ang gintong pana kasama ang mga palaso na may kakaibang hugis ng panudla. Pati ang maalamat na espada ay nakasukbit na rin sa kanyang bewang at handang nang lumaban kasama si Nalila at Mahalya. Si Tandang Maya ang nagsisilbing mata sa magaganap na madugong digmaan. Aalamin ng matandang propeta kung ano na ang nangyayari sa dulong bahagi ng isla, kung saan naroroon ang mga kalalakihan na abala sa pakikipaglaban. Binibining Luwalhati, pahintulutan niyo ako na alamin ang mga kaganapan sa bumukas na lagusan. Maaaring marami na ang nalaga sa ating mga kasama. Babalik agad ako para ibalita sa inyo ang buong pangyayari. Alamin ko rin ang lokasyon ng mga halimaw para mapaghandaan ng ating pwersa ang mga kalaban. Pakiusap ng matandang propeta kay Luwalhati na nagsisilbing pinuno sa kanilang nayon. Pumayag naman ang dalagang gumiho sa hiling ng matanda. Sa puntong iyon ay mabilis nagpalit anyo si Tandang Maya bilang isang dambuhalang ibon na kawangis ng isang maya. Mabilis siyang lumipad patungo sa kinaroroonan ng lagusan. Mga kasama, ihanda ang inyong mga sarili. Hindi natin nahayaan. Basta na lang tayo sasakupin ng kampon ng kadiliman. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Protektahan ang ating mundong sinilangan.
Malakas na wika ni Binibining Luwalhati sa mga mandirigma, kababaihan, bata o matanda ay handang lumaban at mamatay alang-alang sa mundong paraiso nilang kinagisnan. Nagsigawan ang kababaihan at itinaas ang kanilang mga sandata. Matapos iyon sabihin ng kanilang pinuno, nagkalat ang bawat pangkat sa iba't ibang sulok, mayroon sa taas ng mga bubong at puno habang hawak ang mga armas na pana. Habang lumilipad sa himpapawid ang matandang propeta, ay nakabaling ang kanyang paningin sa ibabang bahagi. Kahit na madilim ang kalangitan, buhat ng malawakang eklipse, ay malinaw pa rin niyang nakikita ang buong paligid dahil sa talas ng kanyang paningin. Subalit sa malayo pa lang, ay nagimbal na si Tandang Maya dahil malinaw niyang nasaksihan kung paano durugin ng mga halimaw ang mga tagabantay sa lagusan. Nakahandusay ang mga ito sa lupa na hati-hati ang katawan at nilalantakan ng mga mababangis na nilalang. May kaunti pang natitirang buhay sa kalalakihan, ngunit sila'y duguan at wala ng pag-asang mabuhay sa dami ng kalaban. Nagkalat ang iba't ibang uri ng halimaw at patuloy na may lumalabas na mga nilalang sa maitim na lagusan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na iniluwan ng itim na usok ang lahat ng mandirigma ni Satanas sa impyerno. Mabilis na tumakbo ang mga halimaw at tinutumbok ang daan patungo sa nayon na ikinatakot ang matandang propeta. Naisip niyang walang laban ang kanilang pangkat ni Luwalhati sa mahigit 1,000 kalaban, kasama ng maliliit na nilalang na patalon-talon sa mga puno na parang mga palakang may mabalasik na kaanyuan. Anong gagawin namin? Mukhang nakawala na sa impyerno ang buong kawal ni Satanas. Pedro, kailangan mong makabalik sa nayon sa lalo madaling panahon. Kailangan namin ng tulong mo. Ani ni matandang propeta sa kanya sarili. Gustuhin man niyang tumulong sa magaganap na digmaan ay hindi niya magawa dahil wala siyang pisikal na lakas sa labanan. Ang mga ito, tanging ang karunungan at pagbasa ng kapalaran at taglay na meron siya. Dahil sa senaryong iyon ay mabilis siyang bumalik sa nayon para ibalita kay Binibining Luwalhati ang mga nangyari na patay na ang mga tagabantay sa lagusan at papalapit na sa kanila ang hindi mabilang na kampon ng kadiliman.